Umpisa sa mensahe na pinamagatang The Foundation of Life. Ang pundasyon ng iyong buhay. Kung kasama mo ang anak mo, ang asawa mo, ang boyfriend mo, kurutin mo nga sa pisngi. Tingnan mo nga kung gumagalaw ba yung kaibigan mo, kurutin mo nga sa pisngi. Umaray ba? Umaray? Umilag ba? Baka umilag. Isang bagay lamang, kapag ang iyong kinurot sa pisngi ay umaray, umilag, buhay yan. Dahil kung hindi yan buhay, hindi yan masasaktan, hindi yan iilag, o hindi yan magkakaroon ng tinatawag na emosyon. Tama po ba? Kaya nga kung ating makikita mga kapatid, paano mo masasabi na ang isang tao ay buhay? Dahil marami sa atin ay nagsasalita, marami sa atin ay sumisweldo, marami sa atin ay pumapasok sa trabaho, marami sa atin ang tinatawag na sumasamba sa Panginoon, pero pwede palang ikaw ay patay. Pwede ikaw ay nagbibigay ng malaking kaloob, pero pwede palang ikaw ay patay. Kaya ngayon kaninang panimula natin, sinubukan natin na kurutin nyo yung mga katabi nyo. Tingnan mo kung meron tinatawag na reaksyon. Dahil kung meron niyang reaksyon, meron niyang pandama. And the truth is, you cannot love if you are dead. Pwede ba magmahal ng patay? Maraming tao ay ganito. Maraming tao ay buhay sa kanilang tinatawag na pisikal na katayuan, pero patay sa espiritual na katayuan sa buhay. Patay sa kaluluwa. Pero sila ay kumakain, sila ay nagsasalita, sila ay tumatrabaho, sila ay nakakangiti, but they are dead on the inside. So they are what we call the walking dead. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So ibig sabihin, kahit ikaw ay kumakanta, pero wala naman ang pagmamahal sa iyong puso, then you are dead. Kahit ikaw ay nagkakaloob, pero wala naman sa iyong puso ang pagmamahal, then you are dead. Dahil kung ating makikita, mismong si Nicodemus nagtanong sa Panginoon. Siya ay matalinong theologian. Siya ay alam niya ang Biblia. Pero ang sabi niya sa Panginoon, Lord, how can I be born again? Hindi pwede po ba, Panginoon, pag ako'y naging born again, muling ipapanganak mo sa aking sinapupunan ng aking magulang? No, you can be born again when you are born from above. And when you are born from above, you have a new mindset. You have a new attitude. Remember this, you cannot arrive in your destiny. Hindi ka makakarating sa iyong destiny if you are always looking on your history. Dahil laging titignan mo yung masama mo ugali. Laging titignan mo yung mga kapalpakan mo sa buhay. Laging titignan mo yung mga mali mong desisyon. Laging titignan mo yung iyong magulang na hindi ka pinag-aral. Laging titignan mo yung iyong nakaraan. Hindi ka makakarating sa destinasyon mo habang ikaw ay lumilingon sa nakaraan. Ang laging tingnan mo ay yung natapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at yung gagawin niya sa iyo sa hinaharap. And His ways and your future is always secured in the hands of God. Ang sabi ng Biblia, faith without work is dead. Ang pananalig na walang gawa ay patay. Ito naman ang sasabihin ko. Love without application is hypocrisy. Ang pagmamahal na walang paglalagay ng application sa ating buhay, it is hypocrisy. Because love should be an action word. Love should have not just only a feeling. The world says, ito sinasabi ng mundo, we must fall in love. No, that's wrong. You do not need to fall in love. Because when you fall, something that falls become broken. Pag binaksak mo ang tinatawag na baso, di ba mababasag yon? Pag binaksak mo ang figurine, mababasag yon?
Pag binaksak mo ang puso mo, tiyak na mababasag yun. So, love is not about falling in love, but love is about walking in love. Walking in love is different from falling in love. Because when you walk in love, it means that you grow always deeper and deeper in love. For the Word of God says that we are grounded and rooted in love. Kailangan mag-ugat tayo sa tinatawag na pagmamahal. Dahil kapag ikaw ay may pagmamahal, ikaw ang hanap ng pagkakataon para paglingkuran mo ang ating Panginoon. Hindi ka na maghihintay kung anong iuutos sa'yo ng iyong leader. Hindi ka na hihintay kung anong iuutos sa'yo ng iyong pastor. Pagmahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang bawat kapwa mo. Pagmahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang kaluluwa. Pagmahal mo ang Panginoon, hindi mo ka na kailangan hamunin ng extra offering. Dahil alam mo, ang lahat ng binibigay mo ay para sa Panginoon. Ang sabi nga, let's go first to giving. In 2 Corinthians 9, verse 12, ano po ang sinasabi doon? Yung inyong ginagawa ng pagbibigay, hindi yan lamang pag-accomplish ng tinatawag na 10 Commandments. The Word of God says in 2 Corinthians 9, verse 12, your giving to the church, your giving to the ministry is an expression of your thanksgiving. In other terms, is an expression of your love unto God. So ano daw po, kapag ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, hindi lang yung pasasalamat, hindi yun obligasyon, hindi yun yung basta bahagi ng Panginoon sa iyong buhay, kundi ito ay pagmamahal mo sa Panginoon. So don't settle just, you will just give only 10%, 20%, 30%, 40%. Give your life. When you give your life, you will give everything unto God. You will give your time, you will give your life, you will give your money, your resources, everything. Kaya nga sabi ni David, everything comes from you, O God. Meron man nanggaling sa'yo? Ano yung binibigay mo? Tanda mo ang ating Panginoon, hindi niya kailangan ng abuloy. Dahil hindi mahirap ang Panginoon. Yung ibinibigay mo, yun ang laman ng iyong puso. We are not talking about tithes and offering in the Old Testament. We are talking about the issue of your heart. We are talking about how can you measure your love unto God? Paano mo masusukat yung pagmamahal mo sa ating Panginoon? Don't just settle on giving 10%. Don't just settle on giving 20%. Settle always to give the best unto God. Pansinin po natin, this is a good example. Sino nakakilala kay Cain at Abel? Konti nakakilala kay Cain at Abel Mukhang kahainan ng alam ninyo Hindi ba si Cain nainggit kay Abel? Kaya nga pinatay niya si Abel But one thing that I saw in this story is that both of them give an offering. Same thing with us here. Both of us give an offering. Some give 10%. Some give 20%. Some give a tip. Yung minsan tip yung binibigay ninyo Pero kung atin titingnan, these two people ay nagbigay ng tinatawag na parehas na offering. Pero sino ang inonor ng ating Panginoon? Hindi sa dahil vegetarian o carnivore ang ating Panginoon, kaya mas inonor niya yung tinatawag ng kay Abel. Pero kaya inonor niya yung tinatawag kay Abel, it is because he gave his best. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang pinaka-mainam sa ating Panginoon. Hindi kailangan ng ating Panginoon yung mga tira-tira. Hindi kailangan ng ating Panginoon na ikaw ay magbibigay ka na lang sa oras sa ating Panginoon kapag pagod ka na sa trabaho. Kapag wala kang ginagawa sa iyong buhay. Ang pinakamagandang offering sa ating Panginoon, sa kabila ng iyong busy schedule, sa kabila ng iyong mga bayarin, uunahin mo ang Panginoon. Because it makes different if you put God first place in your life. Kami personal, hindi kami pinagkukulang ng pananalapi ng ating Panginoon. It is not because of tithes. It is not because of allowances. It is because we learn in our life, in whatever circumstance, in whatever time we have, we need to honor God. Ganun yung nangyari kila Cain at Abel Si Cain nag-offering, si Abel nag-offering, pero in honor ng Panginoon. Si Abel. It is because he gives his best sa ating Panginoon. Hindi kailangan ng ating Panginoon ng mga tira-tira.
Because the Word of God says, it makes a difference when you put God first place in your life. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Are you seeking God daily? Dahil makikita natin mga kapatid, hindi ka nasa simbahan, hindi ka naglilingkod sa simbahan, hindi ka naglilingkod sa Panginoon dahil gusto mo lang maglingkod. Kaya kapag ikaw ay pupunta ka sa simbahan, wag yung ikaw ay laging huli bilang isang worker. Wag yung ikaw yung laging tinatawag na pagod, antok na antok, puyat na puyat. Ang sabi nga nung isang kapatiran na kausap ko, tinanong ko, Sister, bakit lagi kayong rate sa gawain? Kasi po, Pastor Jonathan, ang dami ko pong gawain sa bahay. Di sinabi ko, kapatid, naniniwala po tayo na marami kayong gawain sa bahay. Ang mga kasama nyo rin naman po sa simbahan ay maraming gawain sa bahay. Huwag mo sasabihin na marami kang gawain sa bahay. Huwag mo sasabihin na marami kang bayarin sa bahay. Dahil pare-pares tayong maraming bayarin. Marami tayong gawain. May apo kayo, may apo din yung tatay ko. Pero hindi nyo nakita na inantok si Bishop. Hindi nyo nakita na tinamad si Bishop sa pangangaral. Hindi nyo nakita na umabsent si Bishop sa gawain. May sakit man o wala, nasa gawain siya ng Panginoon. Dahil alam niya, ang paglilingkod sa Panginoon ay pagmamahal sa Panginoon. At kapag mahal na mahal mo ang ating Panginoon, itong isang bagay na natutunan ko. Pag mahal na mahal mo ang ating Panginoon, gagawa ka ng paraan para maglingkod sa ating Panginoon. Dahil kapag nakita mo na ikaw ay hindi napapagod sa paglilingkod sa Panginoon, isang bagay ang mangyayari sa iyong buhay. Bubukal ang pagpapala sa iyong buhay hanggang sa mga susunod na lahi. Alam mo, Diyos, hindi naman iba ang aking Diyos ay yung Diyos eh. Kung kaming mga lingkod ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon, pagpapalain ka ng higit ng ating Panginoon. Alam mo bakit? Dahil kung ano yung anointing na iyong nirespeto, kung ano ang iyong pinaniwalaan, yun ang pagbabalang darating sa iyong buhay. Dahil makikita natin mga kapatid, kagaya nga ng example yesterday, no last Monday, gustong bumili ni Sister Karen ng ganitong kulay na sapatos dahil wala naman siyang masyadong sapatos eh. Walang ganitong kulay. Sabi niya, di bale, may nahawakan siyang ganitong kulay, ano man tawag doon? Parang kulay pink, nakita niya yung presyo, 3,000. Huwag na lang muna yan. So, hindi niya binili. Pumunta siya doon sa Tiangge, may nakakuha siya 250. At wala siyang kalungkutan, nandun ang pasasalamat niya sa Panginoon dahil ang sabi ng Biblia, sa maliit man o sa malaking pagpapala, pasalamatan mo ang ating Panginoon. In everything give thanks. At dahil ang aming buhay na paglilingkod sa Panginoon, kahit na nandoon na puyat ka na, kahit na nandoon na nag-aaral ang iyong anak, kahit na nandoon na maraming mga problema, hindi mo ipapakita yan sa tao. Alam mo, ang isang pastor, kung gaano karami tayo sa inyong harapan ngayon, ganyan ang karami ng kanyang pagmamahal. Dahil kung tayo 200, 150 sa lugar na ito, kailangan 150 times or greater ang kanyang pagmamahal. Dahil iba-iba ang pag-uugali nyo. Merong matampuhin, merong suplada, merong kuripot, merong bossy, merong mahinhin. Kaya ang pastor, kailangan unawain niyang lahat. At ang pastor, hindi pwede magpakita ng kanyang kahinaan dahil manghihina din kayo. Kaya nga isang bagay, balik tayo kay Sister Karen kanina. Kaya nga, sabi niya, okay ito, praise God din to. Kahit hindi ito yung kulay dahil walang available. And then yesterday, may lumapit na isang kapatiran. Ang sabi ng isang kapatiran, Sister Karen, pag ito'y nagkasya sa iyo ito. Pero pag hindi ito nagkasya sa iyo, hindi ito sa iyo. At nang naisuot ni Cinderella ang size 9 na paa. Alam mo, lahat ng aking suot, hindi ko ito kinakahiya, lahat ng aking suot ay bigay. Bigay ang barong, bigay ang pantalon, bigay ang belt, bigay ang sapatos. Hindi ako naghihingi at hindi ako nagpaparinig. Kusang hinihipo ng ating Panginoon ang mga puso ng mga tao para damitan nila ang kanilang pastor. Hindi ko tinitingnan na nakakaawa ang aking sarili. Pwede naman akong bumili. Pero mas gusto kong gamitin ang aking pagpapala para makapagpala ng ibang tao. At gusto ko ang ibang tao na habang pinagpapala nila ang mga lingkod ng Diyos, lalo silang pagpapalain ng ating Panginoon. Because what you sow, you shall reap. And when you reap, it will not be 7 times, it will be 100-fold.
Tingnan niyo po ang pagmamahal ng inyong pastor na si Pastor Kenneth. Sa kabila ng kanyang mga iniinda sa katawan, I remember a story na isang kapatiran. Sabi niya, nagulat siya, Pastor, may sakit po pala kayo. Pero sa kabila noon, kami pinapanalangin nyo, kami kinakausap nyo. Nung huli pa nga, bago mamatay si Pastor Kenneth, may pinagpala pa nga siya isang kapatiran para matulungan ng negosyo. Dahil ang pagmamahal, when you are obsessed on something, you will always exceed your doing. When you are obsessed, kapag obsessed ka sa ginagawa mo, nothing can separate you from the love of God. Kaya kami ganitong kaalam sa paglilingkod sa ating Panginoon because we are deeply obsessed. Because when you are obsessed, you will possess the things that you desire of. Kailangan maging obsessed ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan maging obsessed ka sa pagbibigay. Kailangan mag-obsessed ka na anuman ang mangyari sa iyong buhay, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Even though that my heart is aching, even though that my feet is limping, even though, still, I will rejoice in the God that is faithful. Di ba yan yung natagpuan nila, Anania, Azariah, Mishael? Kahit sila ay mabibitay o malalagay sa pugon, hindi nila tinignan yun. Ang tinignan nila, ang mahalaga, mapaglingkuran namin ng ating Panginoon. Ang mahalaga ay siya, hindi mahalaga ang aming katawan. Dahil ang sabi ng salita na, huwag kang matatakot kapag ikaw may sakit. Tatanungin ko kayo, kami po bang pastor, sa kabila ng aming pagkakasakit, o ano man yan, pagtatae, COVID man yan, nakita nyo bang umabsent kami sa simbahan? You know the reason? Because the Word of God says in Matthew 10, verse 28, do not fear what kills the body. Fear what kills the body and the soul. Huwag mong katakutan ng pumapatay ng katawan. Katakutan mo ang pumapatay ng katawan at ng iyong kaluluwa. Etong katawan na to, it will have an affliction, it will have a pain, but it will never ever outlast the love that I have for God. Because I know that He will never ever leave me nor forsake me. Hindi ko mababantayan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Dahil minsan lang ako mabuhay sa mundong ito. Ikaw ilang beses ka mabubuhay sa mundong ito? 9 beses? Hindi ka pusa, kapatid. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ito. Let's read the Bible in the book of Ecclesiastes chapter 9, verse 5. Habang ikaw ay nabubuhay, ibigay mo na ang lahat sa Panginoon. Ibigay mo na ang buong pagmamahal mo. Dahil kapag ikaw ay pumanaw sa daigdig na ito, ang sabi ng Biblia, let's read it. In Ecclesiastes 9, verse 5, ang sabi dito, the living knows that they are going to die. My question to you, do you know that you are going to die? Handa ka bang mamatay? Daily, handa ako mamatay daily. Hindi ako naghipokrito para sa inyo. If God will tell, this is the end of your life, it's okay. Dahil control niya ang aking buhay. And death is the beginning of life. So why do you fear death? Why do you fear sickness? Ang sabi ng Biblia in the book of Psalms, learn to number your days. Because the moment that you learn, wala namang makakaalam kung kailan ka mamamatay eh. Same thing with rapture. Walang makakaalam ng eksaktong oras kung kailan ka mararapture. Baka kung kailan ka pansamantalang pumunta sa bar, nag-inom, tsaka nag-rapture, naiwan ka. Ang mahalaga, itrato mo araw-araw. Ito ang mentality ko sa buhay. Ewan ko lang kung ano ang mentality ninyo sa buhay. Araw-araw, itinuturing ko na number 1, mararapture ako. Number 2, araw-araw pwede akong mamatay. Upang kahit man magkaroon ako ng kasalanan, magbabalik loob sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi ako nagkakasala. Dahil kapag sinabi kong hindi ako nagkakasala, ako'y sinungaling. It is written in the book of 1 John. He that saith that he do not sin, he is a sinner. Nagkakasala tayo araw-araw. Habang tayo nasa laman, merong temptasyon. Pero mamamatay ang temptasyon kapag nasa atin ang banal na Espiritu. Because the Holy Spirit resists the works of the enemy. The Word of God says in James 4 verse 17, submit to God and resist the devil. Magpasakop ka sa ating Panginoon. At tatalikdan mo ang lahat ng temptasyon sa iyong buhay. Dahil wala nang kapangyarihan ang laman sa iyong buhay.
Ang sabi sa Ecclesiastes 9, let's read it. Verse 5. The living knows that they are going to die, but the dead knows nothing. Ang patay ba? Alam ba nila na nagsisimba kayo ngayon? At ang sabi sa following verse, they have no further reward. Wala na silang gantimpala. Dahil ang pinakagantimpala na nila ay nasa piling sila ng ating Panginoon. But while you are living here on earth, you have a reward. May gantimpala ka. Dahil meron kang pangangailangan. Sino ang walang pangangailangan dito? Kala ko lahat kayo walang pangangailangan. Kaya ikaw merong pangangailangan, alam mo bakit? Parang unang hanapin mo ang ating Panginoon. Because when God is your Jehovah Jireh, He will provide all your needs. He is your Jehovah Rapha. Kailangan mo ng kagalingan, He is your healer. Kailangan mo ng kasama, He is your Jehovah Shammah. Kailangan mo ng tinatawag na banner, kailangan mo ng flag, He is your Jehovah Nissi. He is my banner. And every time that you have a banner, it means that you are winning. Tingnan mo sa digmaan. Pag nakataas yung bandera, ibig sabihin tuloy ang digmaan. Pero pag nawala yung tinatawag na bandera, ibig sabihin nasakop ka na o sumuko ka na. Kaya kung ating makikita, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, there will be a reward for you. Sa mundo, kapag ikaw ay nagtrabaho, anong mangyayari sa'yo? Ikaw ay babayaran. Pero kapag ikaw ay sumampalataya at naglingkod sa ating Panginoon, ikaw ay bibiyayaan ng ating Panginoon. At ang kanyang biyaya ay higit pa sa iyong pinagtrabahuan. At ang biyaya ay hindi lamang para sa iyo. Ang biyaya ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod na lahi ng iyong buhay. Kung sa mundo, kapag ikaw ay nagtrabaho, babayaran ka, syempre ang ating Panginoon, kapag ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, ikaw ay Kanyang pagpapalain. At ang pagpapala ng ating Panginoon ay walang tapos dahil Siya ang may-ari ng lahat. And then, the following verse, it says, in verse 6, their love, their hate, their passion, all die with them. Ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagkamuhi, ang kanilang tinatawag na alab, wala nang kwenta ang lahat ng ito. Kaya nga, huwag tayong magaya sa tinatawag na Ephesians Church. Ano naging problema ng Ephesian Church? They labor much. Araw-araw siguro silang may gawain. Magaling siguro silang mag-offering. But they forgot their first love. Never ever in your life forget your first love. Lagi kayong babalik sa pundasyon ng iyong buhay. Whatever hold us standing right now, it is because of the love of Jesus Christ that shed abound. Kaya tayo nakakahinga. Kaya tayo nakakapagtrabaho. Kahit tayo masama dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Dahil ang pagmamahal ng ating Panginoon, walang sino mang pinipili. Ang pagmamahal ng ating Panginoon, walang sino mang tinatangi. Ang pagmamahal ng ating Panginoon, masama ka man o mabuti, binibigyan ka ng pagpapala ng ating Panginoon. Ngunit, kapag ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na extra effort at obsession sa ating Panginoon, hindi lamang basta pagpapalang tatanggapin mo, kundi ang sabi ng Biblia in 36:11 ng Job, if you obey and serve God, you shall spend your days in pleasure and years in prosperity. Paano mararanasan yung Brother Jonathan? Then you need to go back in love. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, kahit maliit ang sweldo, you will always excel. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, makikita ng boss mo, kahit visit na visit sa'yo, mahihiya siya na hindi ka dagdagan ng sweldo. Because you attract the blessing. Because you are not working for men, you are working for God. Pag nagtatrabaho ka para sa tao, kapag nagnenegosyo ka para sa tao, then everything is wrong. But whatever you do it for the glory of God, then God is being exalted. Ang lahat na gagawin mo, wag para sa sarili mo, wag para sa plano mo, kundi para sa plano ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. Tingnan ninyo po. When I was reading the book of Matthew, kung saan tinawag ng ating Panginoon yung kanyang mga disciple or mga disipulo, dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon,
binitawan nila ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi naman po biro yung mga disipulo ng Panginoon. Simon Peter and Andrew and almost half of the disciple, mga may-ari po yan ng mga barko. Mga may-ari yan ng mga isdaan. Hindi yan pipitsugin. What I am trying to show you is the greater the sacrifice, the greater the blessing will have in your life. Mas malaking sakripisyo sa buhay, mas malaking pagpapala ang tatanggapin mo sa buhay. Sila nasa peak sila ng kanilang mga career. Sila ay may-ari ng tinatawag na mga barko. Ang dami nilang nahuhuli. Pero hindi nila tiningnan kung ano ang meron sa mundo. Ang tinignan nila ang makapaglingkod sa ating Panginoon. Even the tax collector. Aba, yung mga tax collector, siguro kaparehas din ng mga BIR ngayon. Siguro kaliwat kanan ang naglalagay sa kanila. Pero hindi nila tiningnan yung kita na may ibigay ng mundo. Ang tiningnan nila ay pinaglilingkuran nila ang Diyos na buhay at ang nag-iisang Diyos na may-ari na lahat. So huwag kang pupunta sa ating Panginoon if you want the greatest blessing. Pero wala namang sinisino ang Panginoon because He is not a respecter of person. Kahit ikaw ay hinang-hinana, lumapit ka sa Panginoon. Pero what I am trying to instill in your mind, habang maganda ang iyong buhay, maglingkod ka na sa Panginoon at magkaroon ka na ng buhay na relasyon sa Panginoon. Marami kasing tao, maglilingkod lang ako sa Panginoon kapag tapos na ang aking mga anak. Nag-aaral yung apo pag tapos na ang aking apo. At sasabihin na lang niya, magpe-prayer warrior na lang ako kasi hindi na ako makapunta sa simbahan. I will intercede for you. Habang ikaw ay malakas pa, gamitin mo na ang kalakasan mo sa Panginoon. Habang ikaw ay kumikita pa ng malaking pera, gamitin mo na ang iyong pera para sa pagliligtas ng kaluluwa. Inuutos ko sa iyo sa oras at sandaling ito, magpakayaman kayo para ituro ang ating Panginoon sa inyong buhay. Walang masama maging mayaman. Ang masama, mahalin mo yung yaman. Dahil ang sabi ng Biblia, live life free from the love of money. Love of money. It does not say love of God. Huwag mo mahalin yung pera, gamitin mo yung pera para maramdaman ng mga tao ang pagmamahal ng ating Panginoon. Walang problema sa pera. Ang problema nga ngayon ng mga tao, dahil mahal na mahal nila ang material na bagay, kagaya ng bagong iPhone, nakita ko lang sa illustration, handa nilang ibigay ang kanilang kidney para sa iPhone. Pero maraming tao, hindi nila kayang ibigay ang kanilang buhay para sa Panginoon. Yun ang katotohanan. Kaya nilang magtipid, hindi kumain. Kaya nilang hindi magliwaliw para lamang makabili ng bagong iPhone. Pero hindi nila kaya makapagsakripisyo para sa pagpapagawa ng simbahan, para makapagpakain ng maraming tao, para makatustos sa radio and TV ministry. Pero makakagawa sila ng mga magagandang iPhone. So if you are really a Christian, and if you really love Jesus Christ, starting today, you will try to cut those desires of the world. Being a Christian is you are not conforming to the pattern of this world. Hindi ka gumagaya ng takbo ng mundong ito. Being a Christian is you are showing the difference in this world. Ipinapakita mo ang kaibahan mo. Because the people in this world always, number one, love the desire of the world. Number two, has the lust of the world. Number three, they have the cravings of their flesh. Pag pinaglikuran mo ang Panginoon, pag inuna mo ang Panginoon, yung mga nadarama ng mundo, matatanggap mo rin. Pero ang kaibahan mo, ikaw ay laging na-amaze sa ginagawa ng ating Panginoon. Dahil makikita mo na siya ang kumikilos sa iyong buhay, na ang lahat ng iyong paglilingkod, your labor is not in vain. One thing that I have learned in life, na patuloy kong sinusubukan, sinasanay, hinuhubog, is when you are in love, you stop criticizing. When you are in love, hindi mo sinisisi yung isang tao. When you are in love, you stop complaining. When you are in love, you stop finger pointing and judging people. Pag mahal mo ang Panginoon at mahal mo ang sarili mo at mahal mo ang ibang tao, matututunan mo na number one, hindi ka na magrereklamo sa sama ng ugali ng iyong asawa. Sa sama ng ugali ng iyong anak.
sa sama ng ugali ng iyong kapitbahay. Instead of complaining, instead of criticizing them, instead of judging, remember the Word of God says, when you judge, you are being judged. Sometimes I complain, sometimes I criticize, sometimes I judge. But one thing I learned, they will never change. Hindi sila magbabago. Kapag sila'y kino-complain mo, kapag sila'y hinuhusgahan mo, hindi sila magbabago kapag sila'y pinipintasan mo. Magbabago lamang sila when you start praying. Ang tao ay magbabago kapag inumpisahan mo silang ipanalangin. Dahil ang sabi ni David, ako'y nag-aayuno at ako'y nananalangin kapag ang aking mga kaaway ay nagkakasakit. Hindi siya nagagalak. Hindi siya nagse-celebrate. Aminin man natin o hindi. Yung mga kumutya sa inyo, kapag napilaya, natutuwa pa kayo. But let us start to change that way. Because once I am like that, but I am trying to tell you, that is not the way. Ang sabi nga ni Pablo, the only way that people will know Christ is through love. Ang tanging kaparaanan para makilala nila ang Panginoon ay sa pamamagitan ng pagmamahal. Hindi maiintindihan ng tao ang salita ng Diyos. Pero mauunawaan ng maraming tao, hindi kung paano ako mangaral sa pulpito, kundi paano ako makisama sa inyo pagkatapos kong mangaral. Kung paano na hindi ako nagiinom, kung paano na hindi ako nang bababae, kung paano na hindi ko nilalaspag ang pera ng simbahan, that's the time that they will see Christ in my life. Because I know I am serving God. And when you are serving God with all of your life, the Word of God says, I have a new commandment for you. Love the Lord your God with all your heart. And the second greatest commandment is love one another as you love yourself. Kaya nga sabi dito, while you are alive, magmahal ka na. While you are alive, ang sabi nga ng isang kapatiran, Pastor, ano ba naman yan? Isang buwan na ako nananalangin, hindi pa bumabalik yung aking asawa. Eh sabi ko, bakit? Ba't ba hindi nabalik yung asawa? Hindi ko rin po alam eh. Tinanong ko sa kanya, tinustusan mo na ba ang asawa mo? Tumahimik. Tandaan mo, kahit anong panalangin mo, hindi babalik ang iyong asawa. Dahil ang kailangan mo ay paghakbang na magtrabaho ka. Maraming tao ang akala nila, this is true in the natural. Maraming tao ang akala nila, ang pagmamahal, it is a choice. Ang pagmamahal, it is a feeling. Mali yun. Love is not a feeling. Love is about willingness. Love is not about finding the right person. Love is about being you the right person. Ang pagmamahal, hindi mo hahanapin yung tamang tao. Ikaw ang maging tamang tao para doon sa iyong asawa na manginginom. Ikaw ang maging tamang tao para doon sa iyong asawa na sugalero. Ikaw ang maging tamang tao na para ikaw ang laging manalangin at ibigin mo siya at laging sabihan mo siya. Because love is not tolerating, but love is pursuing love. Even though na hindi siya karapat-dapat na ibigin. You are being the right person for that person. Don't seek for love. You being the right person in your life. Ikaw dapat yung maging tama. Hindi mo kailangan isipin na hindi siya. Marry a guy, and sabi ng mundo, marry a guy whom you love. No. Whom you marry, love him anyways. Dahil lagi yung pinapayo ni Bishop kapag merong mga maghihiwalay na mag-asawa, lagi niyong tandaan, kahit anumang kapintasan ng iyong asawa, kahit ginugulpi ka man ng iyong asawa, kahit nagdodroga man ng iyong asawa, ang lagi mong tatandaan, ibinigay siya sa iyo ng ating Panginoon para mahalin, para tulungan, para akayin na maging masipag. Kaya ang sabi ko sa ating kapatiran, kapatid, kahit ikaw ay manalangin ng manalangin, hindi babalik ang iyong asawa, umpisahan mong magpakasipag ka because love is being responsible. Love is being caring. Ikaw ang unang magpakita dahil ikaw ang unang nakakilala sa ating Panginoon because the perfect expression of love is through your action and caring. Babalik ang iyong asawa. Hindi babalik ang iyong asawa, sabi ko. Kung hindi ka magtatrabaho, anong kakainin ng iyong asawa? Anong kakainin ng iyong anak? Paano makakapag-aral ang iyong mga anak?
Kung parehas na kayo nasa bahay at gusto mo yung asawa mo magtatrabaho at hindi ka magtatrabaho, that is foolish love. Because true love is you are always passionate with what you do. Ang mga tao, umuwi na sa opisina, ikaw ay nagtatrabaho pa rin. Alam mo kaya napakagulo ng daigdig? The prophecy is already fulfilling. Kaya nga, the basic foundation of life is love. Ang sabi ng salita ng Diyos, in the last days, at ito na ngayon, are you living in the last days? We are living in the last days because the prophecy is already happening. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa huling panahon, ang pagmamahal ng bawat isa ay maglalamig. Isa na nga panglalamig, nasanay na ang karamihan, na manood na lang sa TV, makinig na lang sa radyo. Dahil sasabihin nilang, parehas din naman yan. If you want to go to heaven, then start attending the preparation of the marriage with Jesus Christ. Ano ibig sabihin niyo, Brother Jonathan? Hindi ba itong ginagawa natin? It is a ceremonial, di ba? Ang tinatawag na Sabbath, ang tinatawag na Sunday. Among the 10 Commandments, yung Sabbath, it is what we call the ceremony. The rest of the law, it is about a moral law. But there is only one law that is talking about the ceremony. And it is attending these services. Gusto mo mapunta sa langit, gusto mo maging tinatawag na bride of Christ. Pero pag linggo, nakikita ka sa bakasyunan. Pag linggo, nagninegosyo ka. Pag linggo, ikaw ay nasa kung saan-saan lupalop. Pinupuntahan mo ang lahat ng kamag-anak mo. Then you are expecting na ikaw ay makakasama ng ating Panginoon? I remember one of the parable of Jesus. The parable of the wedding feast. Na kung saan inimbitahan niya ang lahat na nasa kaharian niya. Ni walang isang pumunta. At dahil sa pagkainis niya, sabihin ko ng ganun yung word, pagkainis niya, ang sabi niya, imbitahan mo na lang yung mga pulubi dyan. Imbitahan mo na lang yung mga makasalanan. Kaya ang sinasabi ng parable na ito, it is easy for the sinner to dwell in the kingdom of God because they thirst and they seek righteousness and truth through Him. Kasi ang ating Panginoon hindi naman dumating para sa mga matutuwid. Ang ating Panginoon ay dumating para sa mga makasalanan. Ang Sabat, hindi ang tao ginawa para sa Sabat. Ang Sabat, ang Sunday, ang gawain na kagaya nito, ginawa ito ng Panginoon para sa atin. So ibig sabihin, we are not under the law, but we are under the love. And there is no such law when you are in love. Walang batas na makakahawak sa iyo kapag ikaw ay puno ng pagmamahal. Kaya nga sinasabi dito, balik tayo. In verse 6, in verse 10, i-advance natin. Ang sabi dito ng Ecclesiastes 9, verse 10, work hard in whatever you do. Magtrabaho ka na mabuti. At kapag linggo, kapag may gawain, kahit may trabaho ka, iwanan mo yon. Unahin mo ang Panginoon. At tinitiyak ko sa iyo, ibang pabor ng pagpapalang dadaloy sa iyong buhay. Alam mo ba bakit pinatay si Abel? Kaya pinatay si Abel, hindi dahil naman sa tinatawag na maganda ang offering niya. Pinatay si Abel, maraming tao ang manlilibak sa iyo. Maraming tao ang magagalit sa iyo dahil nakikita nila ang pabor ng Diyos sa iyong buhay at sasabihin niya, mabait naman ako pero bakit wala akong pagpapala na kagaya mo? Bakit hindi ako magkaroon ng tinatawag na sasakyan? Bakit hindi ako magkaroon ng bahay? Trabaho naman ako ng trabaho. Anong sabi dito in verse 11? I realize one thing. That this world is not about fast runners. That this world is not about hard workers. That the wise do not always earn the living. May kilala nga ako Siya'y summa cum laude. Pero siya'y taga-ayos lamang ng bilyaran. So ano ibig mo sabihin, Brother Jonathan? Life is not about your intellect. Life is not about what you achieve in school. But life is available for all. Ay, sinasabi dito Ang sabi dito, but chances happens to all. But ulitin natin, in verse 11, I realize one thing that in this world,
Fast runners do not win. Hindi ba minsan na nakakachamba pa sa boxing yung mga lucky punch? Kahit ganong kahusay yung isang nakikipagsuntukan. Pero pag na-lucky punch yan, magiging world champion yung naka-lucky punch. So ibig sabihin, ang pagpapala ng Panginoon, it is available for all. Maraming tao, kagaya nga ng sabi ko kanina, isa summa cum laude. Pero dahil sa sobrang katalinuhan niya, mahina ang kanyang emotional quotient. So hindi siya pwedeng may katrabaho ang ibang tao. Kaya naging taga-set siya ng bilyaran. Meron naman na hindi nakapagtapos sa pag-aaral, pero napakayaman. So anong pinakikita ng ating Panginoon? It's not by your might, it's not by your strength, it's not by your intellect, it's by the Spirit, says the Lord. Yun ang sabi ng aking Biblia, Zechariah 4 verse 6. Dahil ang sabi ng Panginoon, the Holy Spirit will give you life. And when you have life, you will have love. Ang banal na Espiritu ang maglalagay sa iyo ng buhay. Meron nga isang pastor, dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, nung siya ay nag-uumpisa, ang sabi ng isang malaking simbahan, bago ka maging pastor, kailangan maging ka munang kargador ng mga bigas. Abay, nakapagtapos siya sa theological school. At hindi naman pipitsuging theological school, kundi malaking theological school sa Pilipinas. Pero sa kabila noon, dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, alam mo kapatid, kagaya yan ng pag-ibig mo sa asawa mo eh. Kapag mahal na mahal mo ang isang tao, kahit mambaha, darating ka sa bahay. Kahit man wala kang pamasahe, lalakarin mo mula Binyan hanggang Muntinlupa. Dahil gusto mo makita ang isang tao. So what I am trying to say, when you are obsessed of something, you will possess the best of the land. Kapag na-obsess ka, na gusto mong parangalan ng ating Panginoon, gusto mo na ikaw ang makapagtayo ng simbahan ng biyaya ng Diyos, Binyan Church, dito sa Binyan, Laguna, para hindi na tayo mangupahan, you will desire that you will be a multi-millionaire of God. Ang isang nasaksihan ko sa aking buhay, kaya ang laging gusto ko ay maging maunlad ang simbahan, ang kapatiran, ang lahat, dahil sa konsepto ni Solomon. You know the concept of Solomon? Si Solomon, ang una niyang ginawa, kagaya ng ginagawa nila Brother Egay at nila, nandiyan ba si Brother Enteng? At sila Brother Enteng, ayun, kumakaway-kaway. Ang gusto nila lagi ay mapakaganda ang simbahan ng Panginoon, kagaya ng ginagawa nila Brother Abet. Dahil kapag inuuna mo ang simbahan ng Panginoon, tiyak yung bahay mo, idadagdag ng ating Panginoon. Kaya obsessed ako na una. Actually, ang kasalanan ko sa inyo, una ko munang pinaganda yung church ng Green Hills para lahat ng outreaches ng biyaya ng Diyos ay maging maganda. Dahil kapag ganun ang nangyari, ang lahat ng ating strength, ang lahat ng ating resources, ang lahat ng ating tinatawag na contributions, dahil inuna natin ang Panginoon, kagaya ng kaharian ni Solomon, it will be always 7 times larger than what you did. Ang gusto lang ng ating Panginoon, unahin mo ang kanyang templo. Dahil pag inuna mo ang kanyang templo, siya ang magtutustos ng pangangailangan mo sa bahay. Siya ang magdadagdag ng iyong bahay. Siya ang maglalakay ng mga mamahaling muebles sa iyong bahay. Dahil ang konsepto ng Solomon, kailangan unahin ko ang templo ng Panginoon. Dahil kapag hindi ko inuna ang templo ng Panginoon at ang aking sarili, kahiyahiya ako sa harapan ng ating Panginoon. Pero pag inuna mo ang ating Panginoon, tiyak, bibigyan ka at dadagdagan ka ng Panginoon ng mga materyales, ng mga bahay na gantimpala sa iyong buhay. And there's no problem when you are getting a reward. We are not after the reward. We are after to honor God first in our life. Because when you honor God with your substance, when you honor God with your wealth, when you honor God with your strength, then in return, God will expand, will increase your greatness. Di ba yun ang prayer ni Jabez? Bless me indeed. Pagpalain mo ko, so that I will not cause pain. Pagpalain mo ko, Panginoon, para mas lalo pang mapalawak ang pagdadala ng Ebanghelyo. Pagpalain mo ko, gawin mo ko napakalaking architectural company so that I can build more homes para sa mga kapuspalan. Pagpalain mo ko maging negosyante so that I can send student na walang kakayanan sa pagpapaaral sa eskwelahan. And that is the kind of blessing that God wants.
Alam mo kapatid, this is reality. Bago natin balikan itong tinatawag na Ecclesiastes 9, verse 11. Kahit anong panalangin mo, naniniwala ka ba kahit anong panalangin mo, kahit anong pagpa-fasting mo, kahit anong pagbibigay mo sa Panginoon, kadalasan, hindi ko sinasabing lagi, kadalasan, walang nangyayari sa iyong buhay. Nadarama mo niyo yun? Na-attend ka ng attend, pero ganyan pa rin ang iyong buhay. Because there is something missing. Let's read the word of God in the book of Isaiah, chapter 58. At ang sinasabi po dito sa tinatawag na Isaiah 58 ay ganito po. It is written in the verse 6, Isaiah 58 verse 6 and onwards. Ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, kayo'y nananalangin sa akin ng buong araw, kayo'y nananalangin sa akin ng buong kalakasan, kayo ay nagpa-fasting, pero pagdating nyo naman sa inyong bahay, sunod-sunurin nyo lang po yan hanggang dulo. Pero kapag kayo dumating sa inyong bahay, puro naman kayo sigawan. Pag dumating kayo sa inyong bahay, puro kayo murahan. Pag dumating kayo sa inyong bahay, balik kayo sa dating pag-uugali. Ang sabi ng Biblia, the only way that your prayer and fasting be effective and your offering be effective is when you put love in everything that you do. Paano yun, Brother Jonathan? Magmahalan kayo sa bahay. Paano yun, Brother Jonathan? May nakita ka na iyong kamag-anak na hindi makapag-aral, tulungan mo, pakainin mo. That is what kind of prayer and fasting that I want. Huwag yung nagbubulag-bulagan ka, nakapos na nga yung kapamilya mo, tinatakbuhan mo pa, tinataguan mo pa. If you want your prayer and fasting and offering to be effective, then show the action of love. Amen. Hindi na natin kailangan isa-isahin kung sinong ating natulungan. Dahil kapag marami ka natutulungan, hindi mo maiisa-isa ito. Dahil sa sobrang dami mong tinutulungan, hindi mo na alam kung sinong iyong tinulungan. At darating ang isang araw, kagaya ng isang kausap ni Bishop, ang sabi doon sa isang patotoo, kaya ako naging maunlad dahil pala doon sa mga natulungan ko, dahil nung sila na ang umunlad, tinulungan din nila ako. Hindi ka uunlad hanggat wala ka na itanim. Kaya nga sabi ng Biblia, send seed to different types of investment. Wag lang para sa sarili mo. Dahil kagaya ni David, masasaksiyan mo sa iyong buhay kapag inuna mo ang Panginoon. Darating ito sa iyong buhay at nararanasan ko ito at mararanasan mo ito. Sasabihin mo sa iyong buhay, Panginoon, bakit mo ako pinagpapala ng ganito? Dumating na ba sa inyong buhay na ganon? Panginoon, bakit mo ako pinagpapala ng ganito? Hindi ako karapat-dapat sa pagpapalang ganito. Kailangan dumating tayo sa ating punto na buhay na ang pagpapala ay higit pa sa ating pangangailangan. Dahil pag higit pa sa pangangailangan mo, ikaw ay laging hahanap ng taong nangangailangan upang sila'y matulungan. Dahil sa kanilang pangangailangan, dinadamitan mo ang ating Panginoon. Sa kanilang pangangailangan, sila'y pinaiinom mo ang ating Panginoon. At dito na po tayo magsisentro sa tinatawag na pangangaral. Hanggat walang pagmamahal sa inyong buhay, walang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Ang sabi sa Ezekiel 36 verse 27, and I will put my spirit upon you. Isisilid ko ang spirito ko sa iyo. Hanggat wala sa iyong spirito ng ating Panginoon, ikaw ay patay. Maaaring ikaw ay nagsasambit ng verse, maaaring hindi ka nagmumura, maaaring gumagawa ka ng mabuti, pero ikaw ay patay hanggat wala sa iyong spirito ng ating Panginoon. Because the Spirit of God refreshes us. The Spirit of God convicts us. The Spirit of God gives us life and life in abundance and in eternal. Ang sabi sa 36 verse 27, and this Holy Spirit will give you what? Conviction. And when you have conviction, you will also have the ability to do the Word of God. So, ang salita ng Diyos lang pala, hindi pinag-aaralan. Ang salita ng Diyos, hindi lang basta pinapakinggan mo. Dahil mismo ang utos ng Panginoon sa tinatawag ng mga disipulo niya in 28 verse 19 ng Mateo,
Go into the world and preach the gospel and teach them to do and obey what the Scripture has said or spoken. Hindi mo magagawa ang salita ng Diyos kung wala sa iyo ang banal na Espiritu. Dahil unang-una, hindi mo mauunawaan. Kaya nandyan ang banal na Espiritu para magkaroon ng revelation sa iyo. Kaya nandyan ang banal na Espiritu para hindi ka tamarin sa pananalangin sa ating Panginoon. At unang-una, kapag alam mong mahal mo ang Panginoon, unang-una pa lamang sa umaga, ikaw ay mananalangin. Amen. Dahil ang gusto mong malaman kung anong pag-ibig ng Panginoon. Gusto mong makuha ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay kapag ikaw ay laging nakababad sa pananalangin. Amen. Bakit? Yun yung sinabi niya sa Mark 1:35 Nirequest niya sa mga apostol, can you be with me in my prayer? Ang nirequest niya habang gumagawa siya ng maraming himala, kung wala kang himala sa iyong buhay, kulang ka ng panalangin. Amen. Kung wala kang pagpapala sa iyong buhay, kulang ka ng panalangin. Kung inaanto ka sa iyong buhay, kulang ka ng panalangin. Dahil ang first love ng ating Panginoon, it is all about prayer. Because when you pray, you will not fall into temptation. When you pray, you will not fall into sin. When you pray, He will open not just only the windows of heaven, pero mapupusuan ka ng ating Panginoon. At kapag napusuan ka ng ating Panginoon, iaangat ka ng ating Panginoon. At kapag inangat ka ng ating Panginoon, igagalang ka ng mga tao sa iyong paligid. Hindi mo kailangan kunin ang respeto ng mga tao, kusang darating sa buhay mo yan. Kailangan mapagpanalunan mo muna ang labanan mo sa iyong buhay. Kaya nga dito tayo magtatapos. In 1 Corinthians 13, at ang sabi po ng Biblia, umpisahan natin, diyan ko na lang basahin, or dito na lang, sige. In 1 Corinthians 13, basahin po natin, in verse 1 to 8, pwede po makita natin, though I may speak with tongues or men of angels and have not charity, I am becoming a sounding brass or a tinkling cymbal. Teka lang muna. Kahit man ako ay merong sense sa pagsasabi ng salita ng Diyos, kahit man ako, isummarize ko na lang hanggang verse 8, kahit man ako ay nakakabuhay ng patay, kahit man ako ay kapag nagsasalita ay may nangyayaring himala sa iyong buhay, pero walang pagmamahal sa aking buhay, ang lahat ng bagay na aking ginagawa ay walang kwenta. Amen. Yan ang salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, yung sinasabi sa Isaiah 58, pagtampuhin mo yung Isaiah 58 at yung 1 Corinthians 13. Kahit ikaw mag-prayer, mag-fasting, magbigay ng offering, pero wala kang pagmamahal, huwag kang mag-alala, hindi ka papakinggan ng ating Panginoon. Because only through forgiveness, there will be an uncontrollable grace of God. Amen. Dahil tandaan natin, ang sabi ng Biblia, if you cannot forgive, God cannot forgive you. Kung hindi ka makakapagpatawad, ano naman kung nilamangan ka? Ano naman kung hindi ka favorite sa pamilya mo? Ano naman kung ikaw ang tumatrabaho sa inyo at mga tamad sila? Ang mahalaga ay ikaw. Ang mahalaga, ikaw ang nakikita nila na nagpapatuloy. Because later on in time, sila'y babaguhin din ng Panginoon. Not because on what you say, but because on what you do. Lagi mong tatandaan, because Jesus Christ first loved us. Inibig ka nga ng Panginoon Bakit ka magiging mareklamo? Kung ikaw inibig ng Panginoon, bakit hindi mo maibig yung masamang pag-uugali ng mga tao sa inyo? Dahil sabi sa verse 13, faith, hope, and charity, and above all, the greatest is love. I can recite a lot of verses. I can have a good point of view. But if I do not have love, it is nothing. I can give a lot of tithes and offering, but if it is without love, it is nothing. Paano yun, Brother Jonathan? Ephesian Church, huwag na tayong lumayo. They forget their first love. Siguro ang Ephesian Church, mahilig mag-win ng kaluluwa, mahilig trumabaho, magpaganda ng simbahan, but they forget their first love, which is having a personal, a daily devotion. Tandaan mo ang relasyon mo sa ating Panginoon, it should not be emotion. Kasi pag emotion lamang, madalas tatamarin ka. Pansinin mo,
Kapag ikaw ay walang tinatawag na pangangailangan sa iyong buhay, hindi ka mananalangin na talagang kahit madaling araw ay gigising ka. Pero pag may pangangailangan ka kahit 3:00 ng umaga, dahil na mahal mo yung anak mo, kailangan niya ng kagalingan, mananalangin ka. Pero nung wala ka ng problema, kaya nga sabi ng Book of Hosea, I give you problems so that you may nga lang Ibig sabihin pwede, so that you may go again towards me. Nagpapadala ako ng problema, nagpapadala ako ng mga sakuna, para subukan nyo namang lumapit at tumawag sa akin. Dahil sa pamamagitan nyo, dahil alam kong mahal na mahal mo ang sarili mo, mahal na mahal mo ang pamilya mo, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Gagawin mo ang lahat para sa asawa mo. Kaya susubukan mo at tatawag ka sa akin. And when you call, I will answer. Kaya nga mga kapatid, kagaya ng isang pastor, na nanggaling siya sa theological school, ang sabi sa kanya ng pastor, ng kanilang senior pastor, pwede ka maging pastor sa simbahang ito. Pero for 1 year, magiging taga-buhat ng mga bigas na ipinapamudmud natin sa mga tao. If you love what you do, if you are obsessed with that calling na inilagay sa iyo ng ating Panginoon, hindi ka mapapagod. Dahil alam mo, itong mga pinagdaraanan mo, it is a part of the fruit of the Holy Spirit. And one part of love is long-suffering. The another component of love is patient. The another component of love is hope. Kaya nga sa iyong pagmamahal, lagi mong titignan. Kung kami walang pagmamahal sa Panginoon, susuko na kami. Dahil hindi nyo naman alam ang pinagdaraanan namin sa aming buhay. Hindi nyo alam kung gano'ng karaming kamatayan ang pinagdaraanan ng bawat pamilya sa aming buhay. Hindi mo alam kung ano yung problemang kinakaharap namin. Hindi mo alam kung gano'ng kalaking pananalapi ang kailangan namin, hindi para sa aming sarili, kundi para sa simbahan. Amen. Hindi mo alam kung ano ang nalalaman nyo ba ang pinagdaraanan ni Pastora Magda? Natanong nyo na ba ang pinagdaraanan nila Pastor Artem? Naalala ko si Pastor Artem na ating tinatawag na outreach pastor sa Bicol. Si Pastor Artem ay, kung hindi niya mahal ang ebanghelyo, hindi siya magpapastor. Dahil siya ay engineer. Pero sa kabila niya, at the peak of his career, tumalikod siya at sinabi niya kay Bishop Greg, gusto ko po magpa-disciple sa inyo. At nung pumunta siya sa Tayabas at nung pumunta siya sa Bicol, wala siyang naabutan ng mga tuturuan. Lalong-lalo sa Bicol, pinadala siya ng ating bishop sa Bicol, pero sumunod siya. Because it is not who are with you, it is not what are the talents with you, but it is about who's with you. Hindi mahalaga kung sino ang nasa iyo. Even though na kahit maraming tao ang kalaban mo, as long as God is with you, you will always prevail. Kaya kahit si Pastor Artem pumunta sa Bicol, ang simbahan doon na barong-barong ay maliit pa, binabato ng mga kapitbahay niya dahil ayaw ng Kristiyano, nagpatuloy siya. At kahit pinagtatawanan siya ng ibang mga pastor, dahil ang kanyang mga tinuturuan ay children's ministry, pinagtiyagaan niya. Hinintay niya. Hanggang sila'y mamunga. At nung sila'y mamunga na at marami na rin umalis at maraming napalitan, dahil nakita nila ang pagmamahal ni Pastor Artem, kagaya ng pagmamahal ni Bishop Craig sa kanya, yung mga batang matitigas ang ulo, ang iba sa kanila ay pulis na, ang iba sa kanila ay nakatapos na ng magandang kurso, ang iba sa kanila ay nag-abroad na, kaya ang simbahan natin sa Dacom Bicol, kapag kayo pumunta, ay napakagandang simbahan. Dahil naranasan nila ang pagmamahal. Sa ating pagtatapos, if you want to know God more and more, you must to cut down every desires and lust into your life. So makilala ang Diyos ng lubusan. In love ka ba talaga sa ating Panginoon? Bawasan mo ang pag-Facebook mo. Bawasan mo ang panonood ng Netflix. Bawasan mo ang pagiging marites mo. Bawasan mo ang pagiging tolits mo. Hindi nila alam yung tolits. Tol, anong latest? Bawasan mo lahat ng bagay na hindi magiging produktibo sa iyong buhay.
at mag-umpisa kang lagi makipag-usap sa ating Panginoon at makikita mo ang himala sa iyong buhay ay magpapatuloy. Because the love of God shed abroad. Ang pagmamahal ng ating Panginoon ay nasa lahat ng dako at kailangan unang makita ito sa iyong buhay. Dahil ang pinakamagandang pangangaral ng Ebanghelyo para sila'y makakilala sa ating Panginoon ay ang iyong buhay. Kung paano ka makisama sa tao, kung paano ka magtiis. Tandaan mo, kapag ikaw ay nagtiis sa pag-uugali nila, darating ang panahon, sila'y magpapasalamat sa iyo dahil inibig mo sila habang sila ay wala pang kwenta at gaspag pa ang kanilang pag-uugali. Kaya nga mga kapatid, when you have love, it makes you understand things. Alam mo na ang kakulitan ng iyong anak ay magtatapos din. Tatanungin kita, kapag ang isang bahagi ba ng iyong katawan ay pangit, gusto mo bang itapon? Di ba hindi? Dahil mahal mo ang buong pagkatao ng iyong katawan. Kagaya ng ating Panginoon, I remember this is where we will close. I remember Jonah. Sino nakakilala kay Jonah? Alam ko mostly ang pagkakilala sa inyo kay Jonah, gustong tumakbo ni Jonah palayo sa Panginoon. Tama, di ba? Dahil ayaw niya pumunta sa Ninive. Kaya ang gusto niya pumunta sa Espanya. Ang sabi ng Panginoon kay Jonah, pumunta ka doon sa Ninive. Dahil tutupukin ko sila kapag hindi sila nagbago sa Panginoon. Ang sabi ni Jonah, ayaw ko Panginoon, masasama sila, dapat sila magdusa. Pero habang lumalayo si Jonah, lalong dumaraan ang matitinding problema niya sa kanyang buhay. At ang sabi ni Jonah sa isang parte ng Jonah chapter 1, nung siya ay palubog na ang barkong kanilang sinasakyan, and Jonah said, I pray unto God, and He answered me. And He removed all my fear. It is the same with the word of God in the book of Psalms chapter 34 verse 4. I prayed unto God, and He removed my fear. Pero hindi natuto si Jonah. Nang pumunta siya sa Ninive, sinabi niya, magsisi kayo, hindi naman bukal sa kanyang loob. Ang sabi ni Jonah, Panginoon, bakit mo pa kailangang iligtas itong mga to? Napakasasama nito. Minsan bilang isang Kristiyano, ganun tayo, Panginoon, bakit mo nang pinaunlad yan? Napakatamad niyan. Napakasama niyan. Bakit mo siya iniibig? Ang sabi ng Panginoon kay Jonah, Jonah, tingnan mo itong halaman na tumubo sa iyong ulunan. Hindi ba, hindi mo siya itinanim, pero tumubo siya. Binigyan kanya ng silong, binigyan kanya ng shade, binigyan kanya ng comfort. Pero nung kinabukasan na mawala ito, galit na galit ka. Bakit nawala yung tinatawag na shade? Bakit ka magagalit sa kanila? Hindi naman ikaw ang nagtanim. Bakit ka magagalit sa mga tao ng Ninive? Hindi naman ikaw ang lumikha sa kanila. Tandaan mo kapatid, kahit gaano kabulok ng aking pag-uugali, huwag mong katimsuran ng iyong pastor. Kaya bulok ang pag-uugali ng iyong pastor. Kaya bulok ang ugali ng iyong asawa dahil kulang ka sa panalangin. Dahil ang sabi ni David, huwag niyong patayin si Shimei. Pero mo si David, minumura ni Shimei. Wala kang kwenta. Siguro lahat ng masasakit na salita sinabi ni Shimei kay David. Pero ang sabi ni David, huwag niyong gagalawin si Shimei. Gamit siya ng Panginoon para basagin ang anumang pagkatao na meron ako. Hindi darating ang kayamanan mo sa iyong buhay hanggat hindi ka natututong magmamahal. Dahil alam ng Diyos na gagamitin mo yan sa paghihiganti. Sa oras at sandaling ito, tayo ay magpatawad. Unless you release that burden, that unforgiveness into your life, that's the time that blessings will flow mightily. Hindi mahalaga kung ganong kalaki ang naidulot nilang perwisyo sa iyong buhay. Ang mahalaga, makita nila si Kristo sa iyong buhay. So that you can say that it is not I that live, that it is Jesus Christ who live it in my life. Manalangin tayo for a moment. Let us ask for forgiveness. Maybe meron kang kinapuputan, kinagagalitan na tao. Maybe yung pinautang mo hindi ka binayaran. Huwag mo nang asaran na babayaran ka noon, patawarin mo na lang siya. Dahil may ibang ilalagay sa iyo ang Panginoon na higit pa sa iyong nawala.
Maaaring ikaw ay minura-mura ng iyong tatay o ng iyong nanay, patawarin mo ang iyong nanay o tatay. Maaaring ikaw ay manaliit ang iyong kapatid, patawarin mo ang iyong kapatid. Because the only way to your breakthrough is love. Wala akong ibang maiituro kundi ang pagmamahal. Ang buhay ay hindi pagalingan. Ang buhay ay pababaan. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ang siyang nagpapakumbaba, aking iangat. Ang siyang nagmamataas ay aking ibababa. Kaya Panginoon, tulungan mo nga po kami sa oras at sandaling. I know, God, it is hard to love. But the more that we harbor anger in our life, the more that we become toxic and polluted. Panginoon, hindi naman kami nakabase sa tao sa kanilang sinasabi. Nakabase kami sa iyong sinasabi, Panginoon. God, you are the only one who will determine our destiny, not people. Not what they say. Whatever they say, we forget it. We do not accept it. Because what we will only accept is your word, O God. Kaya Panginoon, sa oras at sandaling ito, God, bunutin namin ang anumang unproductive ng aming buhay. Maybe a lot of people has cast out words that are destructive sa iyong buhay. Forgive them. For the word of God says, love them that hate you. Bless them that curse you. And the most difficult part, do good things. Mahirap gumawa ng mabuti sa mga masasama. Pero ito lamang ang tanging paraan para makita ang ating Panginoon sa ating buhay. Ito lang ang tanging paraan para dumaloy ang walang hanggang pagpapala niya sa ating buhay. Kaya Panginoon, sa oras at sandaling ito, samahan mo kami, O God, sa journey ng aming buhay. Para hindi kami mapagod, para hindi kami matakot, punuin mo kami ng pagmamahal. Dahil kapag puno kami ng pagmamahal, O God, that perfect love casteth all fear. Because he who loves knows no fear. He who loves will never faint. Hindi kami mapapagod, hindi kami matatakot kapag kami puno ng pagmamahal. Kaya Panginoon, sa oras at sandaling ito, Panginoon, ang aming buhay, sidlan mo ng pagmamahal. Upang sa aming pagmamahal, Panginoon, ang aming salita ay mapupuno ng pagmamahal. Ang aming paggawa ay mapupuno ng pagmamahal. At sa aming pagmamahal, Panginoon, ito'y iyong makikita, Panginoon. Hindi man ito ma-appreciate ng ibang tao, hindi man ito makita ng ibang tao, it doesn't matter. What matters most is you see us. That we are walking in love, we are willing to love, and we are willing to forgive. Because it is not I that live, it is you that live. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Meron pa po bang announcement? Ano po susunod? Final song. Pero bago yan, tumayo po ang bawat isa. Igawad po natin ang final benediction. Naalala ko lang, kapatid, maraming pagkakataon nag-aalala ka sa iyong buhay. Nag-aalala ka sa pangangailangan mo. Nag-aalala ka sa tuition fee ng anak mo, sa kuryente, sa trabaho mo. Pero minsan ba sa iyong buhay, nag-aalala ka kung ikaw ba'y ligtas? A good reality, a good thing to ponder. Nag-aalala ka paano na ang bank account mo, paano na ang insurance mo, paano na ang obligation mo, pero hindi ka nag-aalala para sa iyong kaluluwa kung ikaw ba ay papunta sa langit o papunta sa impyerno. Nag-alala ka para sa iyong anak, nag-alala ka sa ibang tao, pero ang tanong ko ulit sa iyo, nag-alala ka ba kung saan papunta ang iyong buhay after this life? Ang laging isipin mo, ang Panginoon. At kapag laging nasa isip mo ang Panginoon, ang lahat ng bagay at direksyon ng iyong buhay ay magiging patag. Lord God, give each and everyone power. Bigyan mo ang bawat isa ng kapangyarihan para kami makaibig, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa, Panginoong Yesus, ng kapangyarihan para makuha nila ang lahat ng kayamanan, Panginoon, na nagmumula para sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa, Panginoon, ng kapangyarihan para magkaroon kami ng kalakasan, O God, so that we can maximize our life, Panginoon. And only through power, O God,
we can bind and tie the strong man in our life so that the enemy cannot enter into our life, O God. Give us power and authority, O God, so that in our life, you will be always number one in our life, O God. Give us the power to get wealth, and the power, O God, to be spiritually grounded and rooted in love. Because when we have power, O God, we will smash everything that will hinder us from maintaining and fulfilling our destiny that you have given unto us. Kaya bless them, O God, in Jesus' mighty name. Amen.